Nagsisimula ang kapanapanabik na kwentong ito sa Japan noong 1954, kung saan si Nick L., isang dating Amerikanong sundalo, ay nagsisilbi ng 10 taong sentensya sa bilangguan. Sa unang eksena, makikita si Nick na nagkukuskos ng maruming bahagi ng banyo ng kulungan. Ang kanyang mukha ay matigas at bakas ang mga taong ginugol sa pagkakakulong. Biglang may 5 nakakatakot na lalaki ang lumitaw, ang kanilang mga katawan ay puno ng mga tato na tahimik na nagsasalaysay ng kapangyarihan at karahasan, na titig kay Nick na may hindi binibigkas na banta. Pagkaalis nila, maingat na pumasok si Nick sa loob, ngunit sinalubong siya ng isang nakakakilabot na tanawin, isang lalaking nakabigti, nakataas ang mga kamay at nakatali, sumisigaw ng saklolo. Dali-daling tumakbo si Nick upang iligtas ang lalaki, ngunit makalipas ang ilang sandali ay ramagasa ang isang grupo ng mga gwardya, hinayla si Nick at ang isa pang bilanggo palayo. Mabilis at malupit ang kanilang parusa, ang punong gwardya, na sumisigaw ng mga utos sa wikang Hapon, ay iwinagayway ang isang liham na natagpuan sa biktima. Dahil hindi naiintindihan ni Nick ang sinasabi, nanatili siyang clueless, ngunit patuloy na tumitindi ang tensyon hanggang sa sumabog ang galit ng punong gwardya at itinapon si Nick sa solitary confinement. Sa loob ng madilim at masikip na selda, nadiskubre ni Nick na may kasama siyang lalaki, ang mismong taong iniligtas niya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili, ang pangalan ko ay Kyoshi, isang miyembro ng makapangyarihang Shuramatsu Yakuza clan. Si Kyoshi, na nagsasalita sa putol-putol na Ingles, ay naglahad ng isang mapangahas na plano ng pagtakas. Ipinaliwanag niya na magpapanggap siyang gagawa ng desperadong hakbang upang madala sa ospital, kung saan tutulungan siya ng mga kaalyado ng Shuramatsu na makatakas. Kapalit nito, ipinangako niya kay Nick ang proteksyon ng clan kung tutulong ito. Kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Kyoshi, habang same time na nakikinig si Nick sa mga detalye. Kailangan ng matalas na gamit para sa gagawing aksyon, at inatasan ni Kyoshi si Nick na maghanap nito. Dumating ang pagkakataon habang ang mga bilanggo ay nagtatrabaho sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga gwardya, napansin ni Nick ang isang matulis na bato sa mga guho, maingat niya itong isinilid sa bulsa at kalaunan ay hinasa upang maging isang magaspang na patalim. Pagbalik sa selda, naghanda si Kyoshi para sa mapanganib na hakbang. Mahigpit niyang hinawakan ang hinasa na bato, nakatitig ang mga mata kay Nick. Kalma ngunit nagmamadali ang tinig ni Kyoshi habang ibinibigay ang huling tagubilin, kailangang siguraduhin ni Nick na mabubuhay siya at tatawag ng mga gwardya sa tamang sandali. Umusad ang plano ng may matinding eksaktong galaw, bumagsak si Kyoshi habang tumatagas ang dugo mula sa sariling sugat. Nagkagulo ang mga gwardya at dali-daling dinala siya sa ospital. Umayon sa kanila ang kaguluhan at nagsimulang umusad ang pagtakas ni Kyoshi. Dahil sa naging papel ni Nick sa plano, nakatanggap siya ng hindi inaasahang gantimpala, palihim na pinaikli ang kanyang sentensya at pinalaya siya ng mas maaga sa itinakdang panahon, habang siya ay lumalabas, pagkalabas mula sa bilangguan, halos hindi na makilala si Nick. Maikli at bagong gupit ang kanyang buhok, ahit ang balbas, at bakas sa kanyang mukha ang bigat ng mga karanasang dinaanan niya. Humakbang siya palabas sa mundo, ang kanyang kapalaran ngayon ay nakatali na sa misteryosong mga pangako ng Shuramatsu clan. Isang makintab na itim na sasakyan ang naghihintay sa labas ng mga tarangkahan ng kulungan. Habang papalabas si Nick, hindi mabasa ang ekspresyon ng kanyang bagong ahit na mukha. Sa loob ng sasakyan, tahimik na tumango ang driver bilang pagbati at agad siyang dinala patungo sa punong tanggapan ng Shuramatsu sa Osaka. Pagdating, sinalubong si Nick ng mga opisyal ng clan na nagpasalamat sa kanyang mahalagang papel sa pagtakas ni Kyoshi. Isa sa mga pinuno, na naglalabas ng awtoridad, ang nagbigay sa kanya ng unang gawain, isang negosasyon na kinasasangkutan ng isang Amerikanong negosyante. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Nick. Maaari mo kaming tulungan dyan, sabi nila, at sumagot siya, siguro kaya ko. Kinagabihan, isang miyembro ng Shuramatsu ang nag-abot kay Nick ng isang bungkus ng pera para sa pananatili sa hotel. Ngunit sa halip na magpahinga, pinili ni Nick na libutin ang lungsod. Napadpad siya sa isang sagalan at kalaunan sa isang madilim na bar kung saan pumupuno sa hangin ang masiglang ingay ng mga tao. Doon niya napansin ang isang kapansin-pansing Haponesa na tila nangingibabaw ang presensya sa buong lugar. Naakit siya, kaya't bukas palad niya itong binigyan ng tip bago tahimik na umalis sa gabi. Kinabukasan, inihatid ni Kyoshi si Nick sa isang pabrika ng metal para sa negosasyon. Sa loob, nakilala ni Nick si Anthony Panetti, isang bastos at mayabang na Amerikanong nagpapatakbo ng pabrika. Malayo sa pagiging magiliw ang ugali ni Panetti, nilibak niya si Nick, kinutya ang kulturang Hapon, at minamaliit ang Yakuza.
Tahasan niyang tinanggihan ang mga kondisyon ng Shiramatsu at nagyabang na nakikipag-usap din siya sa Chu clan mula Kobe. Umabot sa sukdulan ang kay-abangan ni Panetti nang palayasin niya si Nick ng may paghamak, sinabing, "Ngayon, lumayas ka na sa opisina ko." Ramdam ang tensyon sa silid, at malinaw na walang salitang makapagpapabago ng sitwasyon. Bigla, walang babala, kinuha ni Nick ang isang mabigat na makinilya mula sa mesa at ibinagsak iyon sa ulo ni Panetti, na nag-iwan sa lalaki na duguan at tuliro. Malinaw ang mensahe, napilitan si Panetti na sumang-ayon sa mga termino ng Shiramatsu. Matapos ang tagumpay ng trabaho, dinala ni Kyoshi at ng mga miyembro ng Shiramatsu si Nick sa isang bar para sa selebrasyon. Masaya ang atmosfera hanggang sa biglang pumasok ang mga miyembro ng karibal na Seso clan, naglalabas ng lantad na galit. Tumaas ang tensyon ng isang miyembro ng Seso ang mang-insulto kay Nick, puno ng masamang hangarin ang mga pangungutya. Napuno ang pasensya ni Nick at binasag niya ang isang bote sa ulo ng lalaki, na nagsimula ng kaguluhan. Nabunot ang mga baril sa magkabilang panig, ngunit dahil sa pagiging mas kaunti at hindi handa, napilitang umatras ang mga miyembro ng Seso, nagbubulong ng mga banta. Humanga ang Shiramatsu sa walang aatubiling pagiging agresibo ni Nick, at lalo nitong pinatibay ang tiwala ni Kyoshi sa kanya. Bilang gantimpala, binigyan ni Kyoshi si Nick ng isang marangyang apartment at iminungkahing opisyal na sumali siya sa Yakuza clan. Halos walang pag-aatubili, pumayag si Nick, tuluyang pinagtibay ang kanyang katapatan. Hindi nagtagal, isinangkot muli ni Kyoshi si Nick sa panibagong gawain, isang rebeldeng may-ari ng bar na tumatangging sumunod sa kontrol ng Shiramatsu. Nang bumagsak ang negosasyon, hindi nag-alinlangan si Nick, hiniwa niya ang lalamunan ng may-ari sa isang mabilis at tiyak na galaw. Tinapos ni Kyoshi ang gawain sa isang brutal na saksak, sinisiguro na mananatiling hindi mapag-aalinlanganan ang kapangyarihan ng clan. Pagkatapos, dinala ni Kyoshi si Nick sa isang nightclub na pag-aari ng Shiramatsu upang magpahinga. Sa gitna ng kumikislap na ilaw at malakas na musika, muli na mataan ni Nick ang maliit na Haponesa na nakita niya noon sa bar. Kaakit-akit ang kanyang mga galaw at tila inaakit ang buong silid, kahit napapaligiran siya ng ibang lalaki. Habang pinagmamasdan ni Nick, lumapit si Kyoshi at hinayla ang babae palayo sa dance floor. Ang kanyang protektibong kilos at mahigpit na tinig ay nagpapahiwatig ng pag-aalala sa kaligtasan nito, lalo na sa gitna ng yumiigting na tensyon laban sa karibal na Su clan. Kalaunan, hiniling ni Kyoshi kay Nick na ihatid ang babae pauwi at ipinakilala ito bilang si Mew, ang kanyang kapatid. Inihatid ni Nick ang kapatid niya. Pagdating sa tapat ng bahay ni Mew, nagbago ang kanyang kilos mula sa pagiging malamig patungo sa mapaglarong panunukso kay Nick habang inaanyayahan siyang pumasok. Matapos ang kaunting pag-aatubili, pumayag siya, at nagbahagi sila ng sandaling koneksyon sa pag-uusap. Napansin ni Nick ang isang tato ng Yakuza na may sensing nakaukit sa likod ni Mew, isang tatak ng mundong kinabibilangan na ngayon ng kanilang dalawa. "Dapat na akong umalis, ikaw rin," sabi niya. Kinabukasan, inatasan ni Kyoshi si Nick ng isang kritikal na gawain, ang pagbili ng mga armas mula sa isang Amerikanong sundalo. Binigyang diin niya na kailangang manatiling lihim ang transaksyon at walang anumang ugnayan sa Shiramatsu, kaya't si Nick lamang ang hahawak ng lahat. Sa pantalan, sinalubong si Nick ng isang hindi inaasahang tanawin, isang walang buhay na katawan na nakahandusay sa lupa. Bago pa niya lubos na maunawaan ang nangyari, lumitaw ang mga miyembro ng karibal na Chu clan, sinusubukang gambolain ang transaksyon at nakawin ang pera. Inaasahan na ni Nick ang gulo, kaya't naitago na niya ang $2,000,000 sa kanyang sasakyan. Dahil nabigo silang mahanap ang pera, hinarap siya ng dalawang miyembro ng agresibo. Inutusan ng isa si Nick na lumuhad habang itinutok ang sandata. Nagkunwaring susunod si Nick, ngunit nang uminit ang sitwasyon, bigla siyang kumilos. Napaatras ang natitirang mga kalaban, iniwan si Nick na panalo ngunit lubos na mulat sa mapanganib na magiging bunga nito. Mabilis na umabot ang balita sa pinuno ng Shiramatsu, na agad nagpatawag ng pulong kasama ang lahat ng mahahalagang miyembro, kabilang sina Nick at Kyoshi. Humingi ang pinuno ng paliwanag, pinaghihinalaang may naglik ng detalye ng armas na transaksyon. Ipinagtanggol ni Kyoshi si Nick, tiniyak sa pinuno na nananatiling buo ang $2,000,000. Gayunman, sinermonan ng pinuno si Nick dahil sa pagpapalali ng alitan sa pamamagitan ng direktang komprontasyon sa mga miyembro ng Chu, at Binal ang maaaring magdulot ito ng mas malawak na digmaan ng mga gang. Upang maiwasan ang paghihiganti, iniutos ng pinuno ang isang tradisyonal na kilos ng paghingi ng tawad, 2 putol na daliri na ipapadala sa Chu clan. Ramdam ang bigat ng parusa.
Dahil pakiramdam ni Kyoshi na siya ang may pananagutan sa pagkakasangkot ni Nick sa misyon, siya ang humakbang pasulong at nag-alok na akuhan ang lugar ni Nick. Naantig sa katapatan ni Kyoshi, pumayag ang pinuno. Kapwa sina Nick at Kyoshi ang nag-ambag sa kapayapaan, isang madilim ngunit epektibong resolusyon upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo. Kalaunan, sa isang pribadong biyahe sakay ng kotse, prangkahang nakipag-usap ang pinuno ng Shiramatsu kay Nick. Sa kanilang usapan, nabunyag ang mas malalim na hinala, naniniwala ang pinuno na may especially iya sa loob ng Shiramatsu clan na posibleng nagbibigay ng impormasyon sa Chu. Sa huli, huminto ang sasakyan sa isang ceremonial na lugar kung saan opisyal na isinama si Nick sa Shiramatsu clan. Ang seremonyang hitik sa tradisyon ay nagmarka ng pagtanggap kay Nick bilang isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya. Kinagabihan, ipinagdiwang ng clan ang kanyang opisyal na pagpasok sa isang masiglang salo-salo sa isang bar. Sa gitna ng kasiyahan, lumabas si Nick upang makausap si Kyoshi ng pribado. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Nick ang kanyang relasyon kay Mew, ang kapatid ni Kyoshi. Hindi ito agad tinanggap ni Kyoshi, umiral ang kanyang pagiging protektibo. Gayunpaman, sa likod ng paunang pagtutol, may bahid ng pilit na pagtanggap nang makita niya ang katapatan sa mga salita ni Nick. Matapos malaman ang tungkol sa kanilang pagiging malapit, at may halong pag-aalinlangan at pagtanggap, nagbigay rin si Kyoshi ng kanyang basbas. Binati niya si Nick at kinilala na ang kanilang ugnayan ay nagiging mas malalim, hindi lamang bilang magkakampi, kundi bilang magkapatid sa higit sa isang paraan. Matapos mapatunayan ang kanyang lugar sa Shiramatsu clan at makuha ang pag-aproba ni Kyoshi, nagpasya si Nick na ipagdiwang ang kanyang paninindigan sa pamamagitan ng pagpapatato ng isang tradisyonal na Yakuza tattoo, kapareho ng kay Mew. Ang masalimuot na disenyo ay sumisimbolo ng katapatan at lakas. Habang ginagawa ng tattooist ang likha, nanatili sa tabi niya si Mew at ipinaliwanag ang malalim na kultural na kahalagahan ng body art. Ang kanyang presensya ay lalo pang nagpatibay sa determinasyon ni Nick na ganap na yakapin ang kanyang bagong pagkakakilanlan, hindi lamang para sa clan, kundi para sa pamilyang binubuo niya kasama si Mew. Sa mga sumunod na araw, lubos na isinawsaw ni Nick ang sarili sa pamumuhay ng Yakuza, at unti-unting nakakuha ng respeto sa loob ng clan. Ngunit nanatili ang mga anino ng kanyang nakaraan. Isang hapon, habang sakay ng tren kasama si Mew, nahuli ng matalas niyang instinct ang isang pamilyar na mukha, isang miyembro ng seso na minsang nagtangkang pumatay sa kanya sa pantalan. Kumislap ang tensyon sa kanyang mga mata, ngunit pinili niyang manahimik, determinado na ilayo si Mew sa anumang panganib. Samantala, dumating ang Seso clan sa punong tanggapan ng Shiramatsu upang magmungkahi ng isang kasunduan sa negosyo. Agad itong nakapukaw ng hinala, sa halip na magpadala ng iginagalang na nakatatanda, isang mas batang kinatawan ang kanilang ipinadala, isang desisyong itinuring ng pinuno ng Shiramatsu bilang insulto. Sa kabila ng pagkadismaya ng pinuno, pinayuhan siya ni Orochi, isang mataas na opisyal ng Shiramatsu, na tanggapin ang alok. Ngunit lalo lamang nitong pinainit ang galit ng pinuno, na nauwi sa tahasang pagtanggi sa panukala. Kinagabihan, nag-inuman sina Orochi at Kyoshi sa isang bar. Sumabog ang pagkadismaya ni Orochi habang inilalabas niya ang galit sa pagtanggi ng pinuno sa kanyang payo. Ramdam ni Kyoshi ang lumalaking galit ni Orochi at binalaan siyang mag-ingat, ngunit huli na ang lahat. Nilamon ng kanyang pagkabigo, umalis si Orochi at hinanap si Mew. Ang dati nilang romantikong relasyon ay nagdagdag ng komplikasyon sa kanilang pagkikita. Desperado si Orochi na ibalik ang nakaraan at nagmakaawa kay Mew, ngunit matatag ang kanyang pagtanggi at malinaw na tapos na ang lahat. Nabiyak ang pagpipigil ni Orochi, sa bug zone ng galit, sinampal niya si Mew at tinangkang abusuhin siya. Nakaligtas si Mew, at lalo pang tumibay ang kanyang pasyang manatili sa tabi ni Nick. Kinabukasan, muling nagkita ang Seso at Shiramatsu clan, sa pagkakataong ito sa isang laban ng sumo, isang tagpuang hitik sa tradisyon at formalidad. Personal na nilapitan ng chairman ng Seso ang pinuno ng Shiramatsu, pinataas ang taya ng kanilang alok. Hindi na ito usapin ng negosyo, kundi isang mapangahas na imbitasyon para magretiro ang pinuno ng Shiramatsu at pagsamahin ang mga clan sa ilalim ng kontrol ng Seso. Ang kapal ng alok ay naglatag ng landas sa hindi may iwasang komprontasyon na. Nagbabantang punitin ang marupok na kapayapaang nag-uugnay sa mga clan. Matatag na tinanggihan ng pinuno ng Shiramatsu ang alok, itinuring itong lantad na insulto sa dangal ng clan. Habang tumitindi ang tensyon, humakbang si Nick at nagbabala sa chairman ng Seso na ang Shiramatsu ay mga lobo, mabangis at hindi nasusupol, hindi mga asong nakakulong sa bakod. Pauwi na si Nick nang makasalubong niya ang isang hindi inaasahang tao mula sa kanyang nakaraan,
si Polly Bowers, isang Amerikanong sundalo at dating kasamahan. Nagulat ngunit natuwa si Bowers na makita si Nick. Maayos ang simula ng kanilang muling pagkikita, ngunit nagbago ang tono ng ibunyag ni Bowers na alam niyang peke ang pagkamatay ni Nick upang makaiwas sa court-martial, at nagbanta siyang isusumbong siya. Napagtanto ni Nick ang panganib at mabilis na nagbago ng taktika, inimbitahan si Bowers sa kanyang bahay sa ngalan ng mabuting pakikitungo. Pagdating doon, nanatiling kalmado si Nick at inalok si Bowers ng inumin. Sa isang bigla at kalkuladong galaw, sinaksak niya ang leeg ni Bowers gamit ang maliit na kutsilyo, tuluyang inaalis ang banta bago pa ito lumala. Itinapon ni Nick ang bangkay at nagtungo sa bahay ni Mew upang humanap ng aliw. Pagbukas ni Mew ng pinto, nabigla si Nick nang makita ang sariwang pasa sa kanyang mukha. Sumabog ang kanyang galit at iginiit niyang malaman kung sino ang nanakit sa kanya, ngunit tumanggi si Mew na banggitin ang may gawa. Sa halip, ibinunyag niya ang isang pagbabagong buhay na katotohanan, may dinadala siyang sanggol. Sa kabila ng bigat ng kanyang pag-amin, ikinagulat ni Nick ang hiling ni Mew na umalis muna siya. Magulong damdamin at bigong-bigong umalis si Nick, determinadong protektahan si Mew at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Dinalaw ni Nick si Kyoshi upang ibahagi ang balita at sinabi niyang handa siyang umalis sa Shiramatsu clan kung iyon ang magtitiyak ng kaligtasan ni Mew. Sa halip na magalit, inanyayahan siya ni Kyoshi sa loob. Sa isang tame-time na kilos, iniharap ni Kyoshi ang dalawang espada, isang tradisyonal na set ng Dao. Ipinaliwanag niya ang simbolismo ng mga talam, ang isa para sa pagkital ng buhay, ang isa para sa sarili. Si Kyoshi, na nag-alaga kay Mew mula pagkabata, ay ipinagkatiwala ang kanyang kinabukasan kay Nick. Lubos na naantig, tinanggap ni Nick ang responsibilidad at pinulot ang isa sa mga espada. Pagkatapos, hiniling niya ang tulong ni Kyoshi upang ilibing ang bangkay ni Bowers, pinagtitibay ang kanilang ugnayan ng tiwala. Samantala, sa punong tanggapan ng Seso clan, nabunyag si Orochi bilang isang taksil. Nag-aalab sa galit at kapaitan, nakipagsabuatan siya sa pinuno ng Seso upang pabagsakin ang Shiramatsu mula sa loob. Kinabukasan, ang pinuno ng Shiramatsu, kasama sina Kyoshi at Nick, ay nagtungo sa isang tailor shop para sa sukat ng damit. Habang nasa fitting room ang pinuno, nakaramdam si Nick ng kakaiba at nagpunta upang silipin. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang sinasakal ng isang empleyado ang pinuno. Sumugod si Nick upang iligtas siya, ngunit dumating si Kyoshi at walang pag-aalinlangan na binaril ang umaatake hanggang mamatay. Nagmadali silang umalis, ngunit sinalubong sila ng isang ambas ng mga miyembro ng Seso clan. Sumabog ang mabangis na labanan habang ipinagtatanggol ni Nick at Kyoshi ang pinuno. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Kyoshi ng bala at bumagsak, sugatang mortal, iniwan si Nick at ang pinuno na wasak ang damdamin. Sa tagwan ng clan, nagpatawag ang pinuno ng emerhensyang pulong. Inihayag niyang may mga miyembro ng Seso sa escort ng sasakyan patungo sa tailor shop, pinatutunayan ang pagkakaroon ng taksil sa kanilang hanay. Sa galit, idineklara ng pinuno ang digmaan laban sa Seso clan at nanumpang ipaghihiganti ang pagkamatay ni Kyoshi. Nang ipaalam ni Nick kay Mew ang malagim na balita, napasigaw siya sa dalamhati, ang kanyang iyak ay lalong nagpatibay sa pasya ni Nick. Kasama ang natitirang mga miyembro ng Shiramatsu, sinimulan niya ang walang awat na kampanya laban sa Seso, methodical at eksakto. Isa-isang inalis ni Nick ang mga operatiba ng Seso, naghasik ng takot sa puso ng kanilang organisasyon. Unti-unting pumabor ang digmaan sa Shiramatsu hanggang sa takutin ni Nick ang isang mataas na pinuno ng Seso, halos maghatid sa kanila sa tagumpay. Gayunpaman, nagpadala ang Seso ng isang nakapanlulumong mensahe sa pamamagitan ng isang batang sugo, isang hamon para sa isang huling labanan sa neutral na lugar upang wakasan ang pagdanak ng dugo. Sa kabila ng panganib, pumayag ang pinuno ng Shiramatsu at ipinadala si Nick at ang natitirang mga kasapi sa pantalan para sa huling komprontasyon. Sa pantalan, makapal ang tensyon. Dumating ang chairman ng Seso kasama si Orochi. Sa nakakagulat na pagbubunyag, hayagang inamin ni Orochi ang kanyang pagtataksil. Nilapitan siya ng pinuno ng Shiramatsu nang bukas ang mga bisig, nag-alok ng kapatawaran at nakiusap na bumalik bago mahuli ang lahat. Ngunit nauwi sa kamatayan ang sandali ng pagkakasundo ng saksakin ni Orochi ang pinuno, isang walang awang pagtataksil. Napalibutan at dahado, wala nang nagawa ang Shiramatsu kundi masaksihan ang pagdeklara ni Orochi ng katapusan ng clan. Humarap si Orochi kay Nick at inalok na isuko ang sariling buhay kapalit ng pag-alis ni Nick kay Mew. Tinanggihan ni Nick ang manipulasyon at naghanda ng umatake, ngunit tinamaan siya ng bala ng sniper sa binti at napigilan ang kanyang pag-abante.
Samantala, isinagawa ng Seso ang isang police raid, sinunog ang punong tanggapan ng Shiramatsu at dinurog ang natitirang lakas ng dating makapangyarihang clan. Kinagabihan, palihim na nakalusot si Nick sa mga gwardya ng Seso at pinuntahan ang bahay ni Mew. Sa tahimik na determinasyon, iniligtas niya ito patungo sa ligtas na lugar. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Bitbitang daw na ipinagkatiwala ni Kyoshi, buong tapang na hinarap ni Nick ang punong tanggapan ng Seso at humiling ng karapatang harapin si Orochi. Ano ang gusto mo? Payagan ninyo akong patayin siya. Mayabang at mapanlibak, ibinalik ni Orochi ang espada at tinawag si Nick na isang tagalabas na hinding-hindi magiging tunay na yakuza. Mabilis at pinal ang tugon ni Nick. Nasaksihan ito ng pinuno ng Seso na, sa isang hindi inaasahang hakbang, pinigilan ang paghihiganti ng iba at inutusan si Nick na umalis, kinikilalang na ipaghiganti na niya ang Shiramatsu sa pag-aalis kay Orochi. Tahimik na umalis si Nick sa punong tanggapan ng Seso. Nagtapos ang kwento sa pagdating niya sa apartment kung saan itinago niya si Mew. Mahigpit niya itong niyakap, ang kanilang pinagsamang sakit ay pansamantalang natabunan ng ginhawang magkasama silang muli. Isang miyembro ng Shiramatsu ang nagbabantay sa apartment at tahimik na yumuko kay Nick, kinikilala siya bilang posibleng bagong pinuno ng Shiramatsu clan.